And here is our okra omelette. Actually, with this kind of omelette, kahit ano yung halo mo pwede. There are no rules to this. Yun. Ay, dito lang, busog na busog ka na eh. May bowl of rice. Tapos this okra omelette. Happy ang mga bata nito. Kakaiba. Kakaiba. Hello, I'm Richard Gomez and welcome to Gom at Home. Today we are preparing something that's not always done every day or on a regular basis. We are preparing okra. Itong okra, gagawin natin, i-omelette natin siya. We'll put some spring onions, we'll put capsicum, lagyan natin ng konting fresh onions and garlic, and then omelette. So first things first, gawin natin, pakuluan natin itong okra, but it doesn't have to be too much. Siguro ganito lang, konti lang, then i-boil natin yung okra, okay? This has been pre-washed. Dali lang to. Okra, mabilis na maluto yan. Siguro in about less than 2 minutes, tapos yung okra na yan. And by the time na matapos nating putulin tong onions natin, tapos na rin yung okra. Okay, so I'll just peel my onions. Yan. Kaya matapos ako sa onions na ito, tapos na rin yung okra. And then palalamigin natin yung okra for a while we finish our garnish. So ito, putulin natin ng pinong-pino. Just like that. See? That's good. Ganun lang. And then, tabi natin yan. Then, gawa tayo ng konting garlic. Good. Ano ba yung madalas na naiiwan ng mga gulay sa refrigerator? One of them, alam nyo, lagi okra. O kaya naiiwan lagi yan, okra, o kaya cabbage, o kaya talong. Kahit sa mga gardens, ang one of the most na parating na papabayaan is okra. Madali mag-overripe. So pag nag-overripe siya, tanda na kagad, matigas kagad yung okra. So yun yung, pag nasa gardening, yun yung lagi lang nakakaligtaan. Most people take it for granted. So we'll turn it off. And this okra should be soft already. Yan, hanguin lang natin siya. Palalamigin natin ng konti para hindi mainit sa kamay pag pinutol natin. So, I'll let it stay here for a while. Yan, hanggang sa matapos na dito. And then, prepare natin itong ibang ingredients natin. Okay. Alam niyo, perfect to. Okra omelette over rice. Nimbagsak mo siya ng konting ketchup. Sarap. You'll cut this into strips. Yan. So, putulan siya ng pino naman dito. Yan. Maliit lang. Yan lang. Actually, with this kind of omelette, kahit ano yung halo mo pwede. There are no rules to this. Salt and pepper, pwede na. Pero kung meron ka, let's say, chicken powder or chicken bouillon, pwede rin. Para mas yung gusto mo talaga minsan. Kasi may mga tao talaga gusto yung asang malasa. O, gano'n. Mataas yung lasa, gusto na gano'n. So, pwede rin yun. So, there are no rules. Yun. Ganda. Andito na yung garlic natin. Andito yung onions natin. And then, puputulin natin yung okra. Tanggalin mo lang yung dulo kasi ito matigas to. And then, ganyan, laki lang. And when you watch yung mga reels, no? Makita yung mga doctors, yung advice nila is fresh okra. Putulin mo rin siya ng ganito. Tapos isoak mo na overnight sa water. And then they say it's good for people with diabetes, no? Na nakakatulong daw to lower blood sugar. Actually, one of my favorites, itong okra na to. Sarap dito sa yung bagong balayan. Ganito lang, oh. Boiled lang or steamed. And then, sasaw mo dito yung yung bagoong na isda. Butang lang gamay ng lemonsito. Wow! Sarap! Really good. Nice. See how colorful this is? Masarap talaga magputol ng ganito pag
Pag sharp yung knife mo. Konti na lang. Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng shape ng okra. Yung pag pinutol mo siya. Kasi makikita mo yung limang butas ng buto. So, para siyang stars. You'll see stars in your okra. Yan. Last two. Pwede na to. Nice. Kalame. Yan. At this point, we'll heat up our skillet. Okay. Nahin natin ingredients na ito. Our onions, garlic and capsicum, tapos yung okra. And then ilalagay natin yung ating eggs. So what we'll do with the eggs is good. Magan tayo. Mag-crack tayo ng, let's say, for this. Kunyari, marami-rami kayo. We'll crack 4 eggs. Good. Kahit nga 5 eggs, pwede. Kung talagang marami, kunyari, yung barkada mo. Or kunyari, 3-4 kayo na magkakapatid. Good, just like that. And then, we put in some pepper. Okay. Salt and pepper sa eggs natin. In fact, with this one, pag gusto mo na medyo may konting dating, pwede mo nga siyang lagyan na ano eh. Konting dito luya. Good. Like that. And then, kuha tayo ng tinidor. And that's it. Ito na yung omelette natin. And then, get a bowl na merong rice. Tsaka ketchup. Okay? So, lagyan natin siya ng oil. Okay? Skillet's hot. Okay, maganda na. Okay, good. Punahin natin yung onions. Yun. Ready? Pag translucent na siya, makikita mo, bango-bango ng onions. Yun. Nice. Tapos magsa-separate na yan. Pag luto na yan, ganyan. No? Hinaan natin ng konti yung fire. Lagyan natin ng yung red pepper natin. Sasama natin yung garlic. Good. And then just continue mixing it. Yan. Yan. Nice. Huh? Pagluto na yung red pepper natin, lagyan din natin ng konting spring onions para talaga masarap yan, no? Ito, kagatan to, vegetables, puro veggies naman to. Oh. Iba-ibang textures, iba-ibang lasa. Yun. Ganda, different colors, full of flavor. Really good. Sama nyo na rin to. Yan, no? Actually, kung ano yung makita nyo sa kitchen nyo, try it. Pagsama-sama nyo, lutuin nyo. And then, dilagyan ng konting sili. Para lang may konting dating. Konting anghang lang. Hindi naman masyado. Para may bite lang. Kalahati lang. Konting-konti lang. Hindi mo man notice na, para may konting anghang. Saan ang gagaling yun? Yun, ganun. Ganun lang dating yan. Okay, nice. So, okay na siya. Babagsak na natin yung okra. Okay. Bagsak yung okra. Ganda. Lagkit, oh. Yan. Ito pa, meron pa dito. Lagyan natin lahat. Gusto ka na ito apoy. Nice. So, ang dami niya, di ba? Dagdagan natin. Gawin natin 5 eggs. Kasi marami. Add another egg. Good.
Nice, oh. Ganyan lang, oh. We'll put a little salt. Not too much kasi may salt and pepper na dito, eh. Lagyan ng konting pepper. Good. Nice. Kakaiba, di ba? How many of you nakasubok na ng okra omelette? Not too many people. So, yun yung gawin natin dito sa Goma at home. Tsaka ito, when you prepare this, number one, it's healthy, it's nutritious, and it's cheap to cook. Magkano isang bundle ng isang okra? Pero isang bundle ng okra, 15 pesos. 15 lang siguro, no? And then, yung mga sibuyas mo, kunti lang naman to. And then onions. Tapos ang mahal nga lang dito yung itlog, eh. Oh. So, while we're finishing this, I just want to soften our okra a little bit. Ayan. Palalambutin ko pa yung okra natin ng konti. Fry pa natin. Linisin ko na itong table ko. Oh, bagsak natin yung egg. And then, let it cook. Let's wash my hands. Lemon. Ganun lang. Good. And then, you cook it some more para yung loob niya mas luto. Good. Nice. Let it brown. Then, mamaya puputulin natin siya. Isa-serve natin na ganun sa rice. Over rice. Alam mo, masarap ito yung yung loob niya. Anyways, it's been, nag-heat up na yung loob niyan. So, basically, luto na yung egg niya. Pag gusto ko, mas medyo, may konting malasado yung loob. Sarap na ito. I-ready ko na yung ketchup natin. Yun. Kukunin ko na yung bowl with rice. I put this on a plate. Yan. Turn it off. Yan. Pagkasarap. And this is how we're going to prepare it. So if you have family of 4, yan, eksakto. Good for 4. Oh. Lalagyan dito sa isang portion, lagyan nandito. Nice, ganun lang. Oh. Lagyan nyo ng konting sesame seeds. Bagsakan nyo yung sesame seeds yan. Tapos yung ketchup, don't forget the ketchup. Sarap kaya nito. Banana ketchup, ha? Ako gusto ko banana ketchup para medyo may konting tamis anghang. Yan, o. Yun. Okay, good. That's it. Ayan ang konting garnish. Always make your food look beautiful. Sarap kaya kumain na maganda yung itsura ng pagkain ninyo. Always make your food look good and appetizing. Nice. Yan. Ano ba? Okay. And here is our okra omelette. Let's try this. Yes. Atin siya yan. Alam mo, nalagyan natin, no?
tastes better with a little sesame oil. Dagdagan pa ng konting pepper. Para mas may punch. Okay? Let's try it now. Tingnan natin yung difference. Yun. Ibang-iba pag may na. Pag may sesame oil. Much better. Much better. Wow! Eh dito lang, busog na busog ka na eh. May bowl of rice. Tapos this okra omelette. Happy ang mga bata nito. Kakaiba. Kakaiba. Tayo ng buko juice natin. Lovely. So there you go. It's so easy to make. It's inexpensive. It's nutritious. It's good for you. It's good for your kids. Okay. So thank you so much for joining me right here in Gomato. Please like, share, subscribe, and press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong video na palabas. It's so easy to make. Do this in your own kitchen. Share with your friends and enjoy it with your family. I'll see you again next time right here in Gomato. Bye. Paslamation na yun. Sesame oil. Very good. Good.